narinig. Wala akong sasabihin sa inyo na kahit ano. Gawin mo na gusto mo! Nitang! Huwag muna. Anong huwag muna? Kung ano man ang iniisip mong gawin sa kanya. Bakit? Alam mo ba kung anong gagawin ko sa kanya? Oo, may gagawin ka sa kanyang braso. Sisimulan ko sa kanyang daliri. Sa kanyang kuko. Wala akong pakialam. Basta huwag mong gagawin. Sino ka para pigilan ako sa gusto ko? Hindi kita kailangang sundin. Tama na yan, Nobunaga. Naaalala niyo pa ba ang patakaran dito? Tao lang seryosong ayaw sa lahat ng mga miyembro. Hindi ko nakakalimutan. Kung may hindi mapagkakasunduan, gumamit ng coin. Sakot. Gagamba. Gagamba. Setang, itiwan mo siya. Anong gagawin natin din sa dalawang yan? Wala naman tayong malamang impormasyon tungkol doon sa mahilig sa kadena. Kung wala silang alam, paalisin na lang natin sila. Ano sa palagay mo, Pakunoda? Pinag-aralan ko ng mabuti ang dalawang bata niya. Wala silang naaalala at hindi sila inutusan ng mahilig sa kadena. Talaga? Oo, wala silang natatanda ang taong mahilig sa kadena. Wala, nagkamali yata hula mo ngayon. Nakapagtataka. Pero dahil sinabi sa atin ni Pakunoda, siguradong tama yon. Gon, may ginawa ba sila sa'yo nung papunta kayo dito? Wala naman. Meron lang silang itinanong sa akin. Tama ka. Ibig sabihin, pinag-aaralan niya kami ng walang sinasabi. Pero anong gusto nilang malaman? Sa nakikita kong pagtrato nila sa kanya, parang lahat ng sasabihin ng Pakunodan yun pinaniniwalaan nila. Masigurado pa to kaysa sa panghuhula. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa amin? Wala siyang naalala at hindi sila inutusan ng mahilig sa kadena. Alaala? Alaala? Paano niya nalaman yun? Ikaw, may nalalaman ka ba tungkol dun sa taong yun? Sa mahilig kumamit ng kadena? Ang kakayahang malaman ng alaala kapag hinawakan ka lang niya. Kung ganun nga, tama ko. Malaking problema to. Nung oras na yun, wala pa akong alam tungkol sa taong mahilig sa kadena. Pero ngayon, parang naiisip ko na. Kapag hinahawakan na ulit ako, delikado. Wala naman yata silang alam Baka pwede na natin silang paalisin. Problema lang kung mananatili pa sila dito. Hindi. Paano tayo makakasiguro na wala nga silang alam doon? Dapat nating malaman kung sinong nasa likod nila. Tanungin na lang muna natin sila kung sino ang may pakana nito bago natin sila pakawalan. Kung sino man yung taong yon, hindi siya yung mahilig sa kadena. May iba siyang plano, kaya wag muna natin siyang isipin. Kung ganon, pareho kayo ng opinion ni Nobunaga. Sa pamilya lang ng Nostrad, marami na tayong makukuhang impormasyon. Tama ang sinabi. Sa oras na ito, ang target lang natin ay yung mahilig sa kadena. Kaya wala na tayong pakialam dun sa iba. Yun ang napagkasunduan namin. Makakauwi na kayo. Hindi. Sandali. Hindi siya aalis dito. Ikaw bata. Sumali ka sa spider. Ayoko nga! Sumama ka na lang sa amin. Tapusin nyo na lang ang buhay ko ngayon kaysa sumama ako sa grupo nyo! Galit na galit ka talaga sa akin. Hindi ba tagmula ka sa pagpapatupad? Anong pakila mo? Sinasabi ko na nga ba? Teka! Hindi ko sila paalisin hanggat hindi dumarating ang pinuno. Re-recommend akong sumali sila sa atin. Seryoso ka ba dyan? Imposibleng matanggap sila sa ating grupo. Bahala nga kayo dyan. Wala rin akong pakialam kahit makatakas pa sila dito. Kung gusto mo, bantayan mo na lang silang mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, pero tumigil na ang mga mafia. Hindi natural sa kanilang manahimik habang tayo naman ay diretso sa ating ginagawa. Ang pinakamaganda na nating nahuli sa araw na ito ay yung dalawang bata. Sa palagay nyo, sumuko na kaya sila? Hindi. Hindi ko maisip na mapapasuko natin sila. Isa itong paghahanda para sa susunod na operasyon. Kung ganun, dapat na natin baguhin ang plano. Kailangan nating ubusin ang lahat ng mga mafia na susugod sa atin. Pero bago yun, tanungin natin sila tungkol sa taong gumagamit ng kadena. Sa palagay ko, mas maganda siguro kung tutugisin na lang natin siya. Ipapakita ko sa inyo ang lahat ng larawan ng mga miyembro ng pamilya Nostrad na nakuha ko. Kaya wag na wag niyong kalilimutan. Lalong-lalo na itong 5 nasa harapan, ang mga bodyguard na nagbabantay sa kanyang anak na babae. Anak na babae? Sila ang mga taong dumukot kay Uvon. Pero ang sabi ni Uvon ay wala sa kanila yung gumagamit ng kadena. Hiso ka! Huwag na. Ha?
Wala din yung taong gumagamit ng kadena, kaya hindi ko na kailangan yan. Kaya kahit meron tayo niyan, baliwala rin. Maaring tama ka, pero... Kalimutan mo na yan. Huh? Ang sabi niya hindi niya kailangan, kaya huwag mong pilitin sa kanya. Tama ka. Tikisan nyo na yung nasa itaas, bandang kaliwa. Tinapos na siya ni Yuvong. Total, hindi naman natin alam ang itsura ng mahilig sa kadena. Hanapin natin yung mga kakilala niya. Dahil ng dati, magkakaparis pa rin tayo aalis dito para sa paghanap ng mga taong yon. Paano? Magkita na lang tayo dito mamaya alas 6 ng gabi. Tayo na! Teka muna, may iwan dito si Nobunaga. Sinong kasama ko? 10 tayong taong nandito. Yung maiwan na lang ang samahan mo. Iwan? Aray ko. Teka muna, kakilala mo yung bata nakikipagbo ng braso, hindi ba? Pero umaarte pa rin kayong hindi magkakilala. Masyado akong umasa. Kung gumalaw ako ng oras na yun, siguradong tatapusin niya ako ng walang pag-aalinlangan. Sa ugali niyang yun, wala akong magawa. Kung lumaban si Gon sa nangyari kanina at napahamak siya, may magagawa kaya ako para magkilan niya. Wala kang magagawa. Hindi. Ang importante kung kaya mong tumapos ng buhay o hindi. Hindi! Hindi mo siya kayang tapusin. Iyon ang kasagutan. Imposible. Huwag mo kalabanan na hindi mo kayang tulungan. Higit mo siya sa'yo kaibigan. Tumigil ka! Nakakatakot ka naman. Ang itsura mo'y handa nang lumaban.